Tomorrow's News Tonight. Patay sa pamaril ang third nominee ng ang bumbero ng Pilipinas Party List ngayong pong araw na ito. Sa report kanina ni RH27 Noche Cacas, kinumpirma ng Manila Police District na namatay matapos dalhin sa ospital si dating barangay chairman at third nominee ng ABP Party List na si Leninsky Bacud. Nakarinig umano ng nakunan pa ng CCTV. Sana yung closer version. Bay, mantakin mo, pinagbabaril ng riding in tandem, ha? Nakarinig, yun na. Naku po. Ayun, close range, ha? Oh. Wow. Ano nangyayari? What is happening, ha? Talaga naman, oh. Medyo nakakagimbal, ha? Hindi lang talagang nakakagimbal. Nakarinig umano ng 6 na sunod-sunod na putok ng baril ang mga residente sa Guevara Street sa Barangay 435, Zone 44 sa May Sampaloc, Maynila kanina pong hapon. At yun na, ang resulta, abay pinagbabaril ho. Yung si dating barangay chairman, third nominee Leninsky Bacud, nagawa pa siyang may sugod sa ospital. Munta kami nakagano na, nakataas yung kamay habang binabaril. Tama na. Wala. Hindi tinantan no? 6 na sunod-sunod na putok. Wow. Nako. Ayun, patuloy pong hinahanting ng otoridad. May nadamay pa yata ang isa ha? Ayun, ibang angle to nung CCTV. Oh. Wow. Diyos mio. Patuloy pong hinahanting ng otoridad yung pong riding in tandem na nanambang nga po rito kay dating barangay chairman at third nominee ng ang bumbero ng Pilipinas Party List na si Leninsky Bacud. TNT Tomorrow's News Tonight. Meron po tayong update mga kaibigan mula kay RH27 Noche Cacas. Noche, ano ang update sa pangyayaring yan? Lakay, Ray, patuloy itong manhunt operation ng Manila Police District sa riding in tandem na suspect sa pamamaril kay dating barangay 435 Sampaloc chairman at ang bombero ng Pilipinas Party List aspirant na si Leninsky Bacud na namatay sa ospital habang isang pulis ay sugatan rin sa shooting incident. Pinagbabaril si ex-chairman Bacud habang nakatayo sa may Guevara Street, barangay sa may kanto ng Santa Teresita Street, barangay 435 Sampaloc, Maynila bago mag-alas 6 kanina. Sa video makikita na biglang sumulpot ang riding in tandem. Bumaba sa motorsiklo ang backrider at pinagbabaril ng maraming beses. Batay sa panayam ng mga residente sa lugar, 4 hanggang 6 na sunod-sunod na putok ng baril ang kanilang narinig. Nakasakay sa itim na motorsiklo na nakasuot ng angkas na helmet at nakakulay berde na long sleeves ang dalawang sospek. Gumanti ng putok ang isang pulis na katabi ni Bacud. Kaya ngayon pinapacheck ng Manila Police District sa mga ospital sa Metro Manila kung may mga nadalang individual na may gunshot wound dahil sinasabing may tama ng bala ng baril ang gunman nang makaganti ng putok ang biktima na isang pulis Lakay Ray. So una munang pinagbabaril yung dating barangay chairman? Oo. Kung makikita mo yung itaas niya, yung kanyang dalawang kamay, parang inano niya hinarangan niya yung kanyang mukha. Oo nga. Ang batay dito sa interview natin doon sa kanyang kamag-anak na nagdala sa ospital,
ang nakita niyang may tama ng bala ng baril ay dito sa may leeg lakay Ray, dahil harap-harapan siya gustong headshot baril ng gunman na sure. Saan ay may kaya tapos tumakbo si ex-chairman at tapos yung pati yung mga kasama niya. At batay din sa ating nakuhang impormasyon mula doon sa mga kaibigan, galing ng Pasay si ex-chairman na Bakod at kararating lang doon sa lugar kung saan ay tambayan talaga ni ex-chairman Bakod. Yung lugar na yon katabi ng fire truck dito sa Barangay 435, particular na sa may P. Guevara Street. At talagang batay doon sa ating mga na-interview na mga residente malapit lang doon sa lugar, yun talaga ang tambayan ni barangay chairman o ex-chairman Bakod. Yung lugar na yun, lagi siyang nakaupo doon. Kaya nung galing siya ng Pasay, eksakto, bigla namang dumating yung riding in tandem na possible na inabangan talaga itong biktima na si ex-chairman na Bakod Lakay Ray. Patakbo na sana, no? Kaya lang tinamaan kaagad. At hindi talaga tinigilan. Hindi na sabi, hindi talaga bumagsak na yun, sunod-sunod na yung putok. Nung bumulagta na si chairman, nung bumagsak siya nakaupo-upo, doon pa siya binanatan ng putok ng gunman. Kaya yung tama ni barangay ex-chairman Bakod ay dito sa may bandang leeg at 2 hanggang 3 yung sa may leeg hanggang doon na siya isinugod sa ospital Lakay Ray. Ay susapo. Wala bang death threats bago nangyari itong wala pang motibo sa insidente ng pamamaril Lakay Ray. Dahil sa ngayon, ang ginagawa ng MPD ay i-check yung mga ospital dito sa Metro Manila dahil gumanti ng putok yung sugatan din na isang pulis at tinamaan yung gunman. Yung kaanak ba nakita? Yung kaanak ba natanong kung may death threats? Wala naman. Wala pa silang idea, Lakay Ray. Wala pa silang idea kung ito nga ba ay bilang dating barangay chairman o may kinalaman din dito sa kanyang bilang nominee ng ABP party list. Hindi pa madidisclose ng kamag-anak, Lakay Ray. At maraming tinitingnang anggulo ang Manila Police District, Lakay Ray. Dahil yung gunman kanina pagkatapos nung pamamaril, paika-ika, Lakay Ray, yung gunman na sumakay ng so baka may tama rin yung gunman. Pa sa direksyon ng P. Guevara at papuntang kasi nakaganti ng putok, nakaputok yung isang pulis na naka-shorts Oo, yung parang nakaitim ata yung kulay na yon. Hindi, naka-short siya, yung bumagsak. Nung nakaputok sila, tumakbo sila sa likod, pero si chairman bumagsak na tumakbo din siya si chairman, pero wala dahil dun sa tama niya, bumagsak na siya na sa may katabi lang ng kanyang sasakyan at yung isang bombero o yung fire truck na nakapark din doon sa may covered area ng Barangay 435. So sa ngayon ay patuloy ang investigasyon ng Manila Police District dito sa shooting incident. Okay, salamat. Alright, sa 27, doon sila ka sa DZRH, una sa Pilipinas. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa atin pa rin po mga balita, ikinalungkod po ni COMELEC Chairman George Garcia ang pamaril sa isang nominee ng isang party list. Sa inisyal na report kanina ni Boy Gonzales, nangyari nga po ang insidente malapit sa National University sa May Sampaloc, Maynila. Sa panayam po ng DZRH sa programang Balansyado, sinabi na Atty. Garcia na ang posibleng motibo nito ay intra-party dispute
Ayan, binabanggit na ni Chairman. Intra-party dispute daw ang maaring motive. Sa kanyang paliwanag, ang intra-party dispute o ay pag-aaway o hindi pagkakasunduan sa kung sino talaga dapat ang may control sa isang party list. Yan pong party list na yan, kung yan po yung talagang eksaktong nabanggit, meron po kasing may intra-party dispute. May mga dalawa pong grupo ang nagsasabing sila dapat ang nagmamayari ng party list na yan. Dagdag pa ni Chairman Garcia, magiging batayan lang daw po ng COMELEC para sa ganitong klaseng usapin ang ating saligang batas at kasaysayan ng party list. Kami naman po sa mga ganyang klaseng intra-party dispute, ang laging basihan namin, ano ba ang sinasabi ng kanilang constitution and bylaws? Sino ba talaga ang pinagsimula nitong mga party list na ito? At kung sino ba mga officials ito base sa records? So kami po nakadepende lang sa bylaws, sa records at yung mismong kasaysayan ng party list para amin pong desisyonan. Chairman, when you say intra-dispute, away pamilya ito, para madali maintindihan. Yan po mga kaibigan, paliwanag muli ni COMELEC Chairman George Garcia. TNT Tomorrow's News Tonight.